Maka-record. So, Okay. start po. Ako po si Gwen Guevara, isang estudyante mula sa Makati Science High School. And bago po tayo magsimula, maaari po ba kayong magpakilala? Yan. Hi, Gwen! Kamusta? Thank you for inviting me for this interview. I'm teacher Marlene Corpin, teacher here, ECE teacher here in New Zealand, Auckland, New Zealand. So, previously, I'm a DepEd teacher in the Philippines, 15 years in service. And 2 years ago, I decided to migrate here in New Zealand kasi kailangan na talaga medyo tumataas na yung expenses natin and lalo na nagka-college yung mga kuya Matmat and kuya MJ, kuya Jeremy nagka-college na. So, ayun, kailangan nating mag-work abroad. Gaano katagal na po kayo sa New Zealand? This coming November 29, mag 2 years na ako teaching in early childhood here. Sige po, thank you po. So, ang interview po na ito ay ginagawa namin para maunawaan yung mga karanasan po ng mga Pilipinong nasa labas ng bansa and yung mga problemang kinakaharap po nila. So, para Mhm. po mas mapakita natin yung nagiging epekto ng paglipat nito sa pamilya, kabuhayan, tsaka personal na karanasan po nila. So, start na po tayo. Okay. First question po, ano po yung dahilan bakit po kayo lumipat tsaka nagtrabaho sa ibang bansa? First reason ko talaga is yung greener pasture. Alam niyo naman na number one, ang baba na ng sweldo ng teacher natin dito sa Pilipinas and hindi na kayang i-provide ng needs natin talaga. Aside from greener pasture, syempre gusto ko rin magkaroon ng experience, parang personal and professional growth na din. Kasi parang feeling ko ang mga teacher sa Pinas ay overworked and underpaid. Hmm. Ano naman po yung mga problema na kinaharap niyo po diyan? Problem, siguro yung una yung weather. Napakahirap magtrabaho ng sobrang lamig, grabe. As in, yung first experience ko nung winter, syempre kasi sanay tayo sa mainit, di ba? Hindi tayo sobrang exposed sa mga malalamig na lugar. Unless punta tayo ng Baguio or yung iba pang mga tourist spot natin sa Pinas. Pero dito talaga as in number one naging challenge ko yung magpumasok sa work ng sobrang lamig. As in, kailangan nakadoble, nakatriple ka, or even yung makapal na jacket ang gagamitin mo or yung coat. And then, number two is yung driving. Kasi, although marunong naman ako mag-drive sa Pinas, dito kasi right-hand drive. So, kapag right-hand drive, new rules, always give way to your right. So, medyo nalito ako nung una, pero nag-training din naman ako, nag-undergo ulit ako ng conversion sa driver's license and then nag-practical driving test and nasanay na din right after that. Masasabi niyo naman pong nakapag-adjust na po kayo or hindi? Yeah, after a year saka ako nakapag-adjust as in sobrang tagal. Siyempre siguro kasi na homesick na din dahil yung iba ko pang kids ay nasa Pinas and yung kasama ko lang, isa pa lang yung nakuha kong kid ko, yung anak ko dito si Kuya Matmat and right now nag-aaral na rin siya malapit dito sa bahay namin, medyo walking distance, mas madali kasi mas malapit sa kanya. And sa work ko naman, nakapag-adjust na rin ako kasi 3 to 5 minutes drive lang naman, malapit lang din dito sa aming tinitirahan, sa aming residence. And yun, yung mga co-teachers ko naman, very accommodating din sila at masyado silang supportive sa lahat ng mga activities. Team teaching kasi kami pagdating sa early childhood. Isa pa sa nagustuhan ko dito, as in wala silang pinipiling lahi. Kahit anong lahi pwedeng magturo dito sa New Zealand and walang discrimination and very supportive yung mga staff, teachers and managers ng center namin. And nagkataon, yung head teacher ko pa is Filipina. So, very comfortable ako at hindi ako masyado nag-aalala kasi alam ko may mag-guide sa akin at napaka-supportive din naman nila. Paano naman po nakaapekto po yung paglipat sa inyong pamilya?
Sa family, 'yun nahirapan din mag-adjust siyempre kasi nga sanay tayo na nandodo'n lagi sa tabi nila Kuya Jeremy tsaka ni Kuya MJ, pero since nagbibinata na rin naman sila, unti-unti na-train na rin naman sila kung paano maging independent, and yung medyo struggle ko lang talaga yung sa bunso ko kasi ang hirap mag-adjust, yung nagwo-work ka dito tapos yung anak mo hindi mo naalagaan sa Pinas, yun yung pinakamahirap. So, ano naman po yung mga natutunan ninyo po sa karanasan niyo? Sa akin ano, if it's God's will, kung para sa'yo. And may isa akong verse na ishi-share sa'yo. Ito yung lagi kong binabasa, yung Jeremiah 29:11. For I know the plans For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and future. So, siguro dito na-realize ko na hindi pa pala huli ang lahat. Kahit matagal na ako nagturo sa DepEd, binigyan pa rin ako ng chance ni Lord na magkaroon ng ibang opportunity para ma-provide sa mga kids ko yung kailangan kong mai-provide para sa kanila and for the better future na rin para sa kanila. Ayun. So, maraming salamat po sa pag-share ng mga naranasan ninyo. And bilang pagtatapos po, thank you po ulit sa time na nilaan nyo para po sa interview. Mas You're nakatulong po ito para maunawaan namin ng lubos yung mga naranasan niyo sa labas ng bansa. Thank you very much, Gwen. Nice to see you. Bye.